Naranasan mo na bang magising na may mabigat na pakiramdam sa mga binti? Na parang may mga sako ng buhangin na nakatali sa iyong mga bukong-bukong? O baka naman ang mga kasukasuan mo ay gumagawa ng mga kakaibang tunog tuwing tumatayo ka mula sa upuan, na parang mga kalawanging bisagra na humihingi ng tulong. Kung nararanasan mo ito, hindi ka nag-iisa. Milyong-milyong tao ang araw-araw na nakakaranas ng hindi komportableng pamamaga ng mga binti at paninigas ng mga kasukasuan. Pumupunta ka sa butika, bumibili ng gamot sa pamamaga, pero nag-aalala ka sa mga side effect o mas malala pa, na baka maging dependent ka sa mga gamot na ito. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang solusyon ay maaring nasa kusina mo lang? Sa mga pagkain na malamang ay meron ka na sa bahay o mura lang ang halaga. At paano kung sabihin ko sa'yo na may isang partikular na protina sa katawan mo na kapag na-activate ng tama sa pamamagitan ng pagkain, ay kayang baguhin ng lubusan ang kalusugan ng mga binti at kasukasuan mo. Madalas, ang kalikasan ang may pinakamagandang solusyon sa mga komplikadong problema. Ang ibabahagi ko sa iyo ngayon ay mga kamangha-manghang tuklas ng agham tungkol sa kung paano kayang pasiglahin ng ilang pagkain ang natural na produksyon ng collagen sa katawan mo. At bago mo isipin na ang collagen ay para lang sa balat, hayaan mong ipaliwanag ko ang isang mahalagang bagay. Ang collagen ay bumubuo ng halos 30% ng lahat ng protina sa iyong katawan. Ito ay literal na pandikit na nagdudugtong sa lahat. Ang iyong mga kasukasuan, litid, ligamento, at pati na rin ang mga ugat ng dugo sa iyong mga binti. Kapag bumababa ang produksyon ng collagen, na natural na nangyayari paglampas ng 30 taong gulang, nagsisimulang sumakit ang iyong mga tuhod. Mas madaling mamaga ang iyong mga binti, at nagiging limitado ang iyong mga galaw. Isang pag-aaral na inilatala sa Journal of Food Science ang nagpakita na may ilang pagkain na kayang pataasin ang paggawa ng collagen ng hanggang 60%. Ibig sabihin nito, maaari mong literal na muling buuin ang iyong mga kasukasuan sa pamamagitan ng tamang pagkain. Ayon sa mga mananaliksik ng Universidad ng Harvard, mas epektibo ang tamang kombinasyon ng mga sustansya kaysa mamahaling suplementong collagen sa mga botika. Ngayon, ibubunyag ko ang mga pinakamakapangyarihang pagkain para sa pagbabagong ito, simula sa pinakanakakagulat sa lahat. Maaring magulat ka sa una. Paa ng manok. Maaring tunog kakaiba ang mga paa ng manok, pero ang mga munting kayamanang ito ay may pinakamaraming type 2 na collagen kumpara sa ibang pagkain. Ang partikular na uri ng collagen na ito ay parang biological na semento para sa iyong mga kasukasuan. Kapag dahan-dahan mong niluluto ang mga paa ng manok, naglalabas ito ng napakaraming natural na gulaman. Isipin mo ito bilang panloob na pampadulas para sa iyong mga tuhod at bukong-bukong. Madali lang ang paghahanda. Ilagay ang malilinis na paa ng manok sa pressure cooker kasama ng tubig, sibuyas, bawang at mga pampalasa na gusto mo. Lutuin ito na hindi bababa sa 1 oras. Ang malapot na sabaw na mabubuo ay ang iyong natural na gamot. Ang isang tasa ng sabaw na ito, 3 beses sa isang linggo, ay maaring makabawas ng malaki sa pamamaga ng mga kasukasuan. Ang nakakatuwa ay ang sabaw na ito ay nakakatulong din sa pagbuti ng elasticity ng balat sa mga binti. Nababawasan nito ang luy-luy na balat na madalas ikainis ng marami. Ang pangalawang pagkain ay mas abot kaya pa. Puti ng itlog. Ang puti ng itlog ay parang pabrika ng mga mahahalagang amino acid, lalo na ng prolina at glisina. Ang mga amino acid ang block na ginagamit ng katawan mo sa paggawa ng bagong collagen. Para kang nagbibigay sa katawan mo ng tamang materyales na kailangan nito sa paggawa. Kumain ng 2 puti ng itlog bawat araw, mas mainam kung sa umaga. Pwede mo itong ihanda na scrambled, nilaga, o dagdag sa mga smoothie. Para mas mapalakas ang epekto, pagsamay nito sa mga pagkaing mayaman sa bitamina C, tulad ng acerola o kalamansi. Dahil ang bitamina C ay parang tagapamahala ng proyekto na nag-oorganisa sa paggawa ng kolaheno. Isang mahalagang tip. Ang mga taong nag-eehersisyo ay maaaring kumain ng hanggang 4 na puti ng itlog bawat araw para mapabilis ang paggaling ng mga tissue.
Ang ikatlong pagkain ay magbabago ng pananaw mo tungkol sa mga legumbre. Puting beans. Ang mamabuti na ito na mukhang simple ay tunay na kayamanan ng zinc at tanso. Mga mineral nagsisilbing mga nagpapagana sa mga enzyme sa paggawa ng collagen. Isipin mo sila bilang mga espesyalistang tekniko na nagpapaandar ng mga makina sa pabrika ng collagen ng iyong katawan. Ang isang bahagi ng puting beans 2 beses kada linggo ay nagbibigay ng maraming mineral na ito. Ihanda ito sa tradisyonal na paraan. Ngunit ibabad mo muna ito ng hindi bababa sa 8 oras bago lutuin upang mapataas ang pagsipsip ng katawan sa mga nutrisyon. Ang zinc na nasa puting beans ay tumutulong din sa paggaling ng maliliit na sugat sa mga kasukasuan at nagpapabilis ng natural na paggaling. Ngayon, isang bagay na malamang ay nasa iyong refrigerator na yon. Pipino na may balat. Ang balat ng pipino ay may taglay na silika, isang mineral na tumutulong bilang cofactor sa pagbuo ng collagen fibers. Parang may espesyalistang assistant ka na tumutulong sa pagbuo ng estruktura ng iyong mga kasukasuan. Kumain ng kahit isang katamtamang laki ng pipino na may balat araw-araw. Mas mainam kung isasama sa salad o green juice. Tumutulong din ang silica mag-hydrate ang cells at magpababa ng pamamaga sa binti. Mahalagang laging hugasan ng mabuti ang balat bago kainin. Isang mabisang recipe ay ang pagblender ng pipino na may balat, kalahating lemon, mga dahon ng yerba buena, at isang baso ng tubig. Ang inuming ito ay nagsisilbing natural na pampalabas ng tubig sa katawan. Ang ikalimang pagkain ay maaring nasa iyong lalagyan ng prutas. Abukado. Ang prutas na ito na malambot ay mayaman sa monounsaturated fats na lumalaban sa tagong pamamaga sa katawan. Ang talamak na pamamaga ay parang mahinang apoy na unti-unting sumisira sa collagen ng iyong mga kasukasuan. Ang abukado ay natural na pamatay-apoy para sa apoy na yon. Bukod pa rito, ang abukado ay naglalaman ng bitamina E, isang makapangyarihang antioxidant na nagpoprotekta sa mga hibla ng collagen na mayroon ka na laban sa pagkasira. Kumain ng kalahating abukado bawat araw, pwedeng ilagay sa mga smoothie, salad, o simpleng lagyan ng kaunting asin at kalamansi. Ang potasyo na nasa abukado ay tumutulong din sa pag-regulate ng balanse ng likido sa katawan, kaya nababawasan ang pananatili ng tubig sa mga binti. Ang ika-6 na pagkain ay isang tunay na kayamanan, Brazil nut. Isang kastanyos araw-araw ay sapat na para sa selenium na kailangan ng katawan. Ang selenium ay mahalaga para sa paggawa ng collagen at may malalakas na katanyang kontra pamamaga. Parang may tagapagbantay ka na nagpoprotekta sa iyong mga kasukasuan laban sa pagkasira. Ang kastanyas ng para ay may malulusog na taba na tumutulong sa pagpapadulas ng kasukasuan at pagsipsit ng mga fat-soluble na bitamina. 1 o 2 kastanyas bawat araw ay sapat na. Ngunit higit pa rito ay maaaring sobra na dahil sa mataas na nilalaman ng selenium. Ang nakakatuwa ay ang selenium ay napapabuti rin ang sirkulasyon ng dugo na tumutulong sa pagdadala ng mga sustansya papunta sa mga kasukasuan. Magugulat ka sa ika-7 pagkain dahil sa dami ng gamit nito. Kamote. Mayaman ito sa manganese at tumutulong mag-activate ng enzymes na gumagawa ng collagen. Bukod pa rito, naglalaman din ito ng vitamina C at mga likas na sangkap na panlaban sa pamamaga. Ang kamote ay parang premium na gasolina para sa makina ng paggawa ng collagen sa iyong katawan. Kumain ng nilaga o inihaw na kamote 3 beses sa isang linggo. Huwag iprito para manatili ang benepisyo nitong kontra pamamaga. Ang katamtamang dami ay nagbibigay ng lahat ng kinakailangang sustansya. Ang kamote ay may mababang glycemic index din, na mahalaga dahil ang biglaang pagtaas ng asukal sa dugo ay maaaring magdulot ng pamamaga sa katawan. Ang ika-8 pagkain ay nakakapresko at malakas. Tubig ng niyog. Mayaman ito sa natural na electrolytes tulad ng putasa at magnesyo. Tumutulong ito laban sa pamamaga at pinananatiling hydrated ang mga tissue. Para sa mga kasukasuan, mahalagang hydration na ito dahil ang synovial fluid na nagpapadula sa iyong mga kasukasuan ay umaasa sa maayos na hydration ng katawan.
Uminom ng baso ng natural na tubig ng niyog araw-araw, mas maganda kung hapon. Iwasan ang mga processed na bersyon na may dagdag na asukal. Ang tubig ng niyog ay may banayad na anti-inflamasyon na katangian na tumutulong magpabawas ng kaunting pananakit ng kasukasuan at nagpapabilis ng paggaling ng kalamnan pagkatapos ng pisikal na aktibidad. Ang ikasiyam na pagkain ay may kapangyarihan ng anthocyanin mula sa mga prutas na kulay ube tulad ng jabuticaba, asay at ubas. Ang mga compound na ito ay nagsisilbing proteksyon na panangga, pinipigilan ng mga free radicals na sirain ang umiiral na collagen. Parang may sundalo ka nagtatanggol ng kastilyo laban sa mananako. Kumain ng isang porsyon ng mga kulay ubeng prutas araw-araw. Maaring sariwa sa natural na katas o sa mga fruit shake. Mahalaga ang pagkakaiba-iba para makakuha ng iba't ibang uri ng anthocyanina. Nakakatulong din ang mga prutas na ito sa sirkulasyon ng dugo sa binti na nagpapabawas sa hitsura ng varicose veins at sa pakiramdam ng bigat. Ang ika-10 pagkain ay isang makapangyarihang dahon, kalay. Mayaman ito sa bitamina K na mahalaga para sa kalusugan ng mga buto at mga daluyan ng dugo. Tumutulong ang bitamina K para dumikit ang calcium sa mga buto at maiwasan ang pag-ipon ng calcium sa mga arterya. Bukod dito, ang kale ay may taglay na chloropila na tumutulong sa pag-detox ng katawan. Kumain ng ginisang kale, green juice o salad nang hindi bababa sa 4 na beses kada linggo. Ang hilaw na kale sa mga juice ay nagpapahusay sa pagsipsip ng mga nutrisyon. Mabisang detox recipe ang blend ng kale, berdeng mansanas, kalamansi at luya. Ang kombinasyong ito ay nagpapabilis ng pagtanggal ng mga lason na maaari magdulot ng pamamaga sa mga kasukasuan. Ang ika-11 pagkain ay ang mga buto ng mirasol. Mayaman sa bitamina E at selenyo, pinoprotektahan nila ang mga hibla ng kolahen laban sa oksidasyon. Parang naglalagay ka ng protection na barnis sa kahoy para hindi ito masira habang tumatagal. Isang maliit na bahagi, katumbas ng 2 kutsara bawat araw, ay sapat na. Mas mabuti kung walang asin ang pipiliin mong merienda sa pagitan ng pagkain. Ang buto ng mirasol ay may magnesyo na tumutulong sa pag-relax ng kalamnan at bawasan ang tensyon na maaaring magpabigat sa mga kasukasuan. Ang ika-12 pagkain ay tiyak na magpapalamig sa'yo. Acerola. Ang maliit na prutas na ito ay isa sa pinakamalaking pinagkukunan ng bitamina C sa mundo. Ang bitamina C ay lubos na kinakailangan para sa paggawa ng kolahenyo. Kung wala ito, hindi kayang gumawa ng iyong katawan ng bagong kolahenyo. 5 sariwang acerola o isang baso ng natural na katas ng acerola ay nagbibigay ng lahat ng bitamina C na kailangan para sa isang buong araw ng mahusay na paggawa ng kolaheno. Pinapalakas din ng acerola ang immune system na mahalaga dahil ang katawan na may balancing immunity ay mas mahusay tumugon sa mga proseso ng regenerasyon. Ang ika-13 pagkain ay galing sa dagat. Sabaw ng isda na may tinik. Kapag nagluluto ka ng mga isda tulad ng sardinas o ulo ng isda, nailalabas ang collagen mula sa dagat at mahahalagang mineral. Ang collagen mula sa dagat ay kilala sa mabilis nitong pagsipsip, kaya't mainam ito para sa mga taong may nararamdamang pananakit ng kasukasuan. Magluto ng sabaw gamit ang ulo ng isda, sibuyas, kamatis, at pampalasa 1 beses sa 1 linggo. Salain ng mabuti bago inumin upang maiwasang makalunok ng tinik. Ang sabaw na ito ay nagbibigay din ng calcium at phosphorus, mga mineral na mahalaga para sa kalusugan ng buto. Ang pang-14 na pagkain ay nakakagulat na epektibo. Lila na mais. Mayaman ito sa anthocyanins, nagbibigay ng proteksyong antioxidant at mga katangiang panlaban sa pamamaga. Maari mo itong matagpuan bilang natural na popcorn o harina. Kumain ng popcorn mula sa lilang mais na hindi mamantika 2 beses sa 1 linggo bilang masustansyang merienda. May taglay ding fiber ang lilang mais na tumutulong magkontrol ng asukal sa dugo at makaiwas sa biglaang pagtaas ng blood sugar na pwedeng magdulot ng pamamaga. At sa huli, ang pagkain na numero 1, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, tsaan ng horsetail. Ang halamang ito ang isa sa pinakamayamang pinagmumulan ng organikong silikon sa kalikasan.
Ang silikon ay mahalaga para sa produksyon ng collagen at mayroon din itong banayad na diuretic na epekto na tumutulong magtanggal ng sobrang likido sa mga binti. Ihandaan siya gamit ang isang kutsarang tuyong horsetail para sa bawat tasa ng kumukulong tubig. Hayaan itong nakababad ng 10 minuto. Salain at uminom ng isang tasa bawat araw. Mas mainam kung sa hapon ito iinumin. Ang horsetail ay may mga katangiang nakatutulong magpanumbalik ng mineral sa katawan at nagbibigay ng mahahalagang mineral para sa kalusugan ng mga buto at kasukasuan. Para sa mas maganda resulta, isama ang kahit 5 pagkain ito sa araw-araw mong routine. Ang pagiging consistent ay mahalaga. Lumalabas ang epekto matapos ang 3 linggo ng regular na paggamit at pinakamalaking benepisyo ay makukuha pagkatapos ng 2 hanggang 3 buwang tuloy-tuloy na paggamit. Mahalagang tandaan ng mga taong may problema sa bato, puso o uminom ng gamot ay dapat laging kumonsulta muna sa doktor bago isama ang mga pagkain ito sa malaking dami sa kanilang dieta. Ang mga buntis o napapasuso ay dapat ding kumonsulta sa doktor, lalo na pagdating sa pag-inom ng tsaa ng horsetail. Magsimula ng dahan-dahan, magdagdag ng 1 o 2 pagkain kada linggo. Uminom ng maraming tubig para mapalakas ang epekto at mapadali ang pag-aalis ng mga lason sa katawan. Mainam uminom ng hindi bababa sa 2 litro ng tubig araw-araw. Alin sa mga 15 pagkain ito ang una mong susubukan? Gusto kong malaman ang iyong karanasan sa mga komento. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-like at i-share mo ito sa iba na nakakaranas din ng pamamagaan ng binti o pananakit ng kasukasuan. Kapag nag-subscribe sa channel, palagi kang unang makakatanggap ng pinakamahusay na mga tip sa natural na kalusugan. Ang kalusugan mo ang pinakamahalagang yaman, at ang maliliit ngunit tuloy-tuloy na pagbabago ay maaring magdulot ng makabuluhang pagbuti sa kalidad ng buhay mo.